Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Huwag po natin kakalimutan yun, yung kombinasyon na yun, kaluluwa at katawan. Hindi po kaluluwa lang, kasama ang katawan. Sapagkat kasama ang katawan sa plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ito'y pangontra sa ekspresyon ng iba, para ay kay maligtas ang iyong kaluluwa. Paano yung katawan? Huwag po sana natin kalilimutan yan. Tama naman po na ang katawan ay naiiwan kapag namatay ang tao. Pero yan ay pansamantala o pansamantagal lang, hindi forever na ganyan. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, kahit na mga labi na lang yung bangkay, pag sinabing labi, naiwan, hindi pa rin natin kinakalimutan yan. Ibinuburol natin ng may paggalang, pinaparangalan. Sa sementeryo, dinadalaw pa rin natin yan. Kahit maabo na yung mga labi na yan. At nandoon yung utos sa atin na pirmis na igalang yan. Hindi yung dadalhin kung saan-saan, lalo na kung itatapon kung saan-saan, kahit pa sa karagatan. Sapagkat ang katawan ay dapat binibigyan pa rin ng paggalang. Pagdating ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik, bubuhayin niya. Hindi ang ating kaluluwa sapagkat buhay ang ating kaluluwa, kundi ang ating katawan. Mag-unite muli ang ating kaluluwa sa ating katawan. Kaya wag po nating kakalimutan ng ating katawan. Hindi po masama, hindi po walang kwenta ang katawan. Kasi tayo nilikha ng Diyos ayon sa wangis niya. Bagamat siya'y purong espiritu, sinabi ng Diyos na tayo'y kawangis niya. At nang sabihin niya yon, hindi lang tayo kaluluwa, tayo rin ay katawan. Pag sinabing tao, kaluluwa at katawan, ang ibig sabihin yan, hindi kaluluwa lang. At baka nakakalimutan po ninyong nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Kung masama ang katawan, bakit siya magkakatawang tao? Kung naging masama man ang katawan dahil sa kasalanan ng tao, pinabanal muli ni Kristo ang katawan dahil sa kanyang pagkakatawang tao. At ang pinakabatayan ng ating sinasabi kanina, na ire-resurrect muli ni Kristo ang ating katawan, ay ang kanyang sariling muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Kung nasa saan, nandun na rin ang kanyang katawan. Dito natin iniugnay ngayon ang ating pagdiriwang, kung saan naroroonin ang katawan at kaluluwa ng ating minamahal na mahal na ina. Ito ngayon ay pag-asa na ibinibigay sa atin na darating ang pagkakataon na pwede rin natin ang maranasan. You see, kapag mayroong napupuntahan ng taon na isang malayong lugar, lalo pat mahirap puntahan, madalas naglalagay siya ng memorial dyan. Nagsusulat siya, nandito ako, susulat niya yung pangalan niya. Halimbawa na lang nung makarating ang tao sa buwan, o hindi ba? Nag-iwan ang tao ng memorial. Nag-iwan siya ng flag, nag-iwan siya ng isang ukit yata, sculpture, sorry. Or, nag-iwan din ng isang astronaut ng family picture nila. Para ipakita, nandito ako, napunta kami dito. O hindi nga ba't kahit hindi natin kalahi ang mga ito, nagbigay sa atin ng pride. Dahil they represent the entire humankind.
Hindi kaya mas dapat po nating ikagalak ang pagdiriwang natin ngayon, kaugnay din ng muling pagkabuhay at pag-aakyat sa kalangitan ng Panginoon, sapagkat ang kanilang katawan sa kalangitan ay malinaw na marker at memorial na nagbibigay sa atin ng pag-asa na yun din ay mararanasan natin pagdating ng araw sa tulong at sa grasya ng Poong May Kapal. Kaya dapat nating pinapahalagahan sa mabuting paraan ng ating katawan. Hindi sa masamang paraan o hindi sa walang kwentang paraan, hindi sa banidosong paraan, kundi sa paraan na kalooban ng Poong May Kapal. Maliwanag po ang sinasabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 6:19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you and whom you have received from God, that you are not your own, that you were bought at a price? Therefore, you should glorify God with your bodies. Sa makabagong kultura ngayon, nandoon ang pag-iisip ng tao na sa kanya ang kanyang katawan. Kaya po pwede niyang gawin dito ano man ang kanyang maibigan. Pero ito, maliwanag na sinasabi sa atin ng ating banal na kasulatan, sinasabi sa atin ng Diyos, you don't own your body, I own it. I created it. I died for it. I bought it. I gave it to you. And so you are stewards of it. Take good care of it. Di ba't marapat lamang na gamitin natin ang ating katawan sa paraan na naaayon sa kagustuhan ng tunay na nagmamay-ari nito? Ang Diyos. Tingnan po ninyo sa eksena ng pagtataboy ni Kristo ng mga namamalit ng salapi at nagbebenta dun sa templo. Ano sabi ng ating Panginoon? Huwag niyong gawing pugad ng mga magnanakaw ang bahay ng aking Ama. Inangkin niya yung templo. Bagamat yung mga tao na nandoon, yung mga taong sinauna, ang siyang literal na nagtayo ng templo. Pwedeng sabihin ng mga tao, kami nagtayo nito Inangkin ni Kristo yung templo, bagamat matagal na doon yung mga namamalit ng salapi at nagtitinda ng kung ano-ano. Pwedeng sabihin ng mga tao ngayon, amin na ito, tagal na namin dito. Pero hindi. Ano sabi ni Kristo? Akin to. Bahay doon ng aking Ama. At siya ang nagdikta kung para saan yung templo. Bahay dalanginan nito. Umalis kayo. Kung gusto niyo pumunta dito, gamitin niyo ng wasto, ng naaayon sa gusto ko, dahil akin ito, sa Ama ko ito. Hindi lang natin nakikita, pero ang ating Panginoon ay naguhurumintado na sa kung paano natin ginagamit ang katawan natin na hindi naman sa atin, kundi sa Kanya. Sige nga po, halimbawa na lang magpapahiram kayo ng bahay, kahit pa sa pinakamatalik niyong kaibigan. Gusto niyo po ba na sirain yung bahay ninyo? Hindi. Kung gayon, bakit natin sinisira ang bahay ng Diyos sa buhay natin? Bakit natin sinisira ang katawan natin? Bakit may mga bisyo? Bakit nagpupuyat? Bakit pinababayaan ang sarili? O hindi nga ba't yan ay sumisira sa katawan na templo ng Diyos, tahanan niya? Sige nga, gusto ba ninyo na kung ano-ano ang isulat ng kaibigan ninyo sa bahay ninyo? Hindi, siyempre. Kung ganyan, ba't tayo nagtatato? Minsan nagtatato pa ng kung ano-ano. Mayroon pang tato na demonyo. Ano yun? Maaring hindi nyo alam, pero kung nalalaman nyo na ngayon, huwag lang dagdagan yung tato na yan. Sa mga wala pang tato, huwag lang magpatato. Ha? Gusto ba ninyo na baguhin yung bahay ninyo? Papaano kung yung pagkakaayos ng bahay ninyo para sa inyo maayos naman, okay naman. May sentimental value yung pagkakaayos na yan. Dapat wala siyang galawin dyan. Okay lang sana kung yung bahay nasunog, kung yung bahay ay deformed, pwedeng ayusin yon. Pero kung okay naman, ayos naman,
Pero babaguhin, ay, hindi pwede yon. So, pwede yung deform, aksidente, o kaya may inborn na disability. Pwedeng ayusin yun. Pero kung wala namang masama, kung pango ka, wala namang masama kung ganyan yung korte ng mukha. Okay naman. Ang Panginoon ang lumikha niyan eh. Pwede ba siyang magkamali doon? Sino nagsasabing pangit yan? Tao. Ba't maniniwala ka sa tao? Ang tao ba ang siyang may likha sa'yo? Sabi ko nga, di ba, minsan sa paglalarawang ginamit ko, pag may painting kayong nakita na pangit ang tingin ninyo, ay, mag-aaway kayo ng pintor, no? Sasabihin ng pintor, ano ba pakialam mo? May interpretation ako dyan eh. Para sa akin, maganda yan eh. Ang pinakadakilang artist natin ay ang Diyos. Siya ang makapagsasabi sa atin, tama yung ilong mo, tama yung mga mata mo, tama yung hugis ng mukha mo. Hindi ako nagkamali dyan. So bakit kung ano-ano pinababago-bago natin sa ating katawan? Sige ka, baka hindi ka makilala ng Panginoon pag namatay ka. Gusto ba natin yung bahay natin pagsugalan? Gusto ba natin yung bahay natin salahulain, bastusin? Bakit binabastos natin, sinasalahula natin ang katawan natin? Tandaan po natin mga kapatid na pagharap natin sa Panginoon, isusulit natin ang mga ipinagkatiwala niya sa atin. Isusulit natin ang katawan natin. Kung ano ang ginawa natin sa katawan natin. Kung ano ang ginawa natin sa pamamagitan ng katawan natin. Matuwa kaya siya sa isusulit at ire-report natin? Mga kapatid, sa misang ito, makita sana natin ang halaga ng ating katawan na gustong bigyan din ng ating Panginoon ng kaligtasan. Pero dapat gamitin natin ang katawang ito ayon sa kanyang kalooban. Siya ang may-ari nito. Siya ang masusunod kung paano natin ito dapat gamitin. At dapat natin ito gamitin ultimately sa pagsunod ng kanyang kalooban sa atin. Ako personally, hindi ako masyadong pabor sa kung ano yung nilalagay sa imahe o katawan. Imaheng nagre-represent ng katawan ng mahal na ina. Halimbawa, yung mga mamahaling kasuotan, minsan nilalagyan pa ng mga alahas. Hindi ako pabor. Hindi naman siguro masama, pero para sa akin, ayoko. Bagamat sinasabi sa Aklat ng Pahayag na ang mahal na ina ay nadaramtan ng araw, nakatuntong sa buwan, at may korona na may 12 bituin, para sa akin yan ay more on simbolo lang ng kaluwalhatiang binigay sa kanya ng poong may kapal. Sapagkat para sa akin ang tunay na ganda ng katawan, ng imahe, ng mahal na ina, ay hindi yung kung ano yung makikita natin sa katawan niya, hindi kung ano yung nakaburloloy sa kanya, kundi kung papaano niya sinunod ang kalooban ng Diyos para sa kanya. O di ba? Yun ang narinig natin sa ating mabuting balita. Mapalad. Mapalad yung nanay mo. Mapalad yung nanay mo. Pero ang punto de vista ng mga nagsasabing mapalad si Maria nung una, dahil sikat si Kristo, magaling si Kristo, kilala si Kristo, so po pwedeng ilagay natin yon sa punto de vista na mapalad ba ang babae or therefore ang lalaki din na gwapo, maganda, maraming mga alahas, mayaman, etc. Hindi eh. Anong sabi ng Panginoon? Mapalad yung mga nakikinig at tumutupad sa aking salita. Mapalad ang babae at ang lalaki na sumusunod kay Kristo. Yun ang tunay na nakapagpapaganda. Yun ang tunay na nakapagpapabago. Sapagkat ang tunay na kagwapuhan at kagandahan ay yung tayo magkamit pare-pareho ang ating katawan ng kaligtasan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating